Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Health 5 Unang Markahan Module 5 na may paksang mga pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Bawat bata ay may karapatang makipag-ugnayan sa kapwa, maging ito man ay kaklase, kaibigan, kapitbahay o kapamilya. May mga pagkakataon na hindi maiiwasan ang di pagkakaunawaan sa pagitan nila na nagsisanhi ng higit na sakit at hindi pagiging komportable sa isa't isa. Pagkatapos sagutan ang module na ito, ikaw ay inaasahang may kakayahang matalakay ang mga pamamaraan para mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Subukin. Piliin ang angkop na pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa sa bawat sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, nakararamdam ka ng matinding lungkot at pang-aapi kapag kasama mo ang mga kalaro mo. A. Awayin mo sila. B. Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa kanila. C. Iwasan mo at humingi ng payo sa nakatatanda. D. Gawin mo rin sa kanila ang ginagawa nilang hindi maganda. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Ikalawa, si Lani ay naaabuso at hindi nirerespeto ng iba niyang kamag-aral. Ano ang gagawin mo? A. Hayaang abusuhin nila ang kaibigan mo. B. Sabihan si Lani na magbigay limitasyon sa pakikitungo sa kanila. C. Payuhan ang mga kamag-aral sa kanilang di magandang pakikitungo. D. B at C. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikatlo, pinipilit ka ng iyong kaibigan na sumali sa mga gawaing hindi mo naman gusto. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin ko sa kanya ang pagtanggi ko sa magalang na pamamaraan. B. Sasang-ayon ako sa kanya kasi kaibigan ko siya. C. Hindi ko na lang siya papansinin. At D. Makikiusap ako sa kung sinong tao na ipapalit sa akin. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikaapat, napansin mo ang kuya mo na pinagsasabihan ng masasakit na salita ang inyong nakababatang kapatid. Anong gagawin mo? A. Mapagwalang kibo. B. Pagsasabihan din ng iyong nakababatang kapatid. C. Payuhan ng kuya na isa itong pang-aabusong emosyonal. D. Humingi ng tulong sa barangay. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalima, napag-alaman mo na sinabihan ng iyong kamag-aral ang kaibigan mo na hindi ka pansinin at hindi na kaibiganin dahil sa iba ang paniniwala mo sa kanila. Ano ang nararapat mong gawin? A. Kausapin sila pareho ng masinsinan at payuhang hindi nababatay sa paniniwala ang pagkakaibigan. B. Hahayaan mo ang kanilang desisyon at maghahanap ka ng bagong kaibigan. C. Awayin mo sila pareho at isumbong mo sa guro. D. Huwag mo na silang pansinin kahit kailan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan sa unang bilang. C. Iwasan mo at humingi ng payo sa nakatatanda. Sa ikalawang bilang. D. B at C.
Ika-4, ang isinagot mo ba ay C. Payuhan ng kuya na isa itong pang-aabusong emosyonal. Ika-5, A. Kausapin sila pareho ng masinsinan at payuhang hindi nababatay sa paniniwala ang pagkakaibigan. Subukin. Tama o mali? Isulat ang tama kung ang sumusunod na pahayag ay tumatalakay ng pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa at mali naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ika-6, marespeto at komportableng kasama si Delia, kaya patuloy itong kinakaibigan ng kanyang mga kamag-aral. Ika-7, patuloy na nakikipag-ugnayan si Mika sa kanyang mga kalaro kahit siya ay binubuli at iniinsulto ng mga ito. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ika-8, sinigawan ni Kiko ang nakikipagsagutan niyang kaibigan tungkol sa di matapos nilang proyekto. Ika-9, iniiwasan lagi ni Lino ang mga taong walang respeto at mapang-abuso. Ika-10, ang kaibigan mo ay nakararanas ng di mabuting pakikipag-ugnayan sa iba, kaya pinayuhan mo ito. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Ika-6, ang isinagot mo ba ay tama? Ika-7, ang isinagot mo ba ay mali? Ika-8, ang isinagot mo ba ay mali? Ika-9, tama. Ika-10, tama. Ang mabuting pakikipag-ugnayan ay nagpapahiwatig ng idea, kahalagahan o pag-uugali o paninindigan na siyang mahalaga sa mga Pilipino. Ito ay tumutukoy sa pagkamakatao, pagtanggap at pakikitungo sa ibang tao, bilang kapantay o katulad. Ngunit ang pakikipag-ugnayan ay minsan nagdudulot ng sakit, lungkot at pagiging hindi komportable sa kapwa. Kaya ang kaalaman ng pamamaraan upang mabuti ang pakikipag-ugnayan ay mahalaga sa bawat tao at sa nais bahaginan nito. Balikan. Isulat ang salitang mabuti kung ito ay palatandaan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at di mabuti naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, hindi pinapangunahan ang desisyon ng isa't isa. Ikalawa, walang tiwala sa isa't isa. Ikatlo, nakakakilos ka ng walang pagkukunwari. Ika-4, iginagalang ang opinyon ng bawat isa. Ika-5, may takot at walang tiwala sa sarili. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Unang bilang, mabuti. Ikalawa, di mabuti. Ikatlo, mabuti. Ika-4, mabuti. Ika-5, di mabuti. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Tuklasin. Basahin ang mga tanong. Lagyan ng check ang kahong nakahanay sa oo kung ginagawa mo ito. At kung hindi, ipaliwanag mo sa loob ng kahon na hanay sa hindi. Sulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, sumasali ka ba sa mga gawaing hindi mo gusto? Ikalawa, nagtatakda ka ba ng limitasyon sa pakikitungo sa iyong kapwa? Isulat mo ang sagot sa iyong sagutang papel. Ikatlo,
Sinisigawan mo ba ang iyong kapwa kapag mayroon kayong argumento? Ikaapat, pinipilit mo ba ang kapwa mo na sumang-ayon sa mga paniniwala mo? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalima, humihingi ka ba ng payo o tulong sa nakatatanda sa iyo kung ika'y pinagbabantaan ng pisikal o inaapi? Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Una, hindi. Sumasali lang ako sa mga gusto kong gawain. Ikalawa, oo. Ikatlo, hindi. Nakikipag-usap ako ng mahinahon. Ikaapat, hindi. Hindi ko sila pinipilit. Iginagalang ko ang kanilang paniniwala. Ikalima, oo. Suriin. Ang pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao ay mahalagang aspeto ng buhay sa lipunan. Ito ay mahalaga rin sa kapakanan ng isang tao, lalo sa isang mag-aaral na gaya mo. Ngunit hindi lahat ng pakikipag-ugnayan ay perpekto. Minsan, ito'y nagiging sanhi ng lungkot, sakit, at di pagiging komportable sa kapwa-tao. Kung alin man sa iyong mga pamamaraan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa ay natutukoy na di mabuting katangian batay sa nakarang aralin, hindi ito nangangahulugan ng pagtatapos ng pakikipag-ugnayan mo sa iba. Sa halip, simulan mong baguhin ang mga di mabuting katangian sa pakikipag-ugnayan sa iba upang mapabuti at maging maayos ang iyong pakikitungo at ugnayan sa iyong kapwa. Suriin. Ang ilan sa mga bagay na magagawa mo ay itakda ang mga limitasyon o hangganan kapag nagtatakda ka ng mga limitasyon o hangganan. Alam ng iyong kaibigan na magagawa lamang niya ang ilang mga bagay. Huwag hayaan ang iyong sarili na hindi iginagalang. Minsan, mahirap sabihin kung ang relasyon ay mapang-abuso o hindi. Kung sa tingin mo ay hindi ka komportable tungkol sa isang gawain na pinipilit ka ng iyong kaibigan na sumali, sabihin ito sa magalang na pananalita. Kung sa palagay mo na pinagbantaan ka ng pisikal, humingi ng tulong sa taong makatutulong at mapagkakatiwalaan. Minsan, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagiiwan sa iyo ng labis na kalungkutan dahil sa palagiang mga argumento, pang-aapi at pang-iinsulto. Sabihin sa isang taong makatutulong sa iyo at mapagkakatiwalaan mo ang tungkol dito. At kung ito'y nagdudulot ng matinding lungkot at sakit sa pakiramdam, dumistansya sa pakikipag-ugnayan sa taong ito. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Ang mga taong makatutulong para mapabuti ang pakikipag-ugnayan mo sa kapwa ay ang mga sumusunod: kapatid at magulang, mapagkakatiwalaang kaibigan, guro, punong guro, gabay tagapayo o guidance counselor. Kapag ang isang tao ay masaya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, ito ay isang magandang senyales na siya ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng kalusugan dahil nalilinang nito ang kakayahan ng isang tao na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Pagyamani. Isulat sa Hanay B ang mga pamamaraan na maaari mong magawa upang mapabuti mo ang pakikipag-ugnayan sa kapwa na nasa Hanay A. Itala naman sa Hanay C kung kanino mo nais ibahagi ang iyong pamamaraan.
Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, palagi mong nararamdaman na kapag ikaw at ang iyong kaibigan ay magkasama, ikaw ay kahit papano ay sinasamantala. Ikalawa, palaging sinisisi ka ng iyong kapatid sa mga bagay na hindi mo ginawa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Sumunod, hindi ka palaging sumasang-ayon sa iyong ama, ngunit natatakot kang hindi sumang-ayon dahil karaniwang ito ay marahas ang reaksyon. Sumunod na bilang, sinasagot mo ng pabalang ang iyong guro. Pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Sumunod, palagi mong iniiwasan ang iyong ina kapag napagsasabihan ka. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Mag-uusap kami ng masinsinan. Nais kong ibahagi sa aking magulang. Kaliwa, pamamaraan, kakausapin ko ang aking kapatid. Sasabihin ko sa aking nanay. Sumunod, pamamaraan, kakausapin ko ang aking ama tungkol dito. Pangalan na nais bahaginan, babahagi ko ang aking nararamdaman sa aking ina. Sumunod na bilang, hindi ko na uulitin ang pag-uugaling ito. Ibabahagi ko sa aking magulang. Sumunod, sasabihin ko sa aking ina ang aking nasasaloob. Kakausapin ko ang aking ama tungkol dito. Isa-isip. Kung nagdurusa ka sa isang di mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa, iwasan ito at humingi ng payo sa isang mapagkakatiwalaang tao. Mahalaga ang kaalaman sa mga pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa para sa pagpapanatili ng kalusugan dahil nalilinang nito ang kakayahan ng isang tao na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Isagawa. Anong payo ang maibibigay mo sa isang kaibigan na nakararanas ng di mabuting pakikipag-ugnayan sa iba? Ibahagi ito sa kanya sa pamamagitan ng isang sulat tungkol sa kung paano pangangasiwaan ang di mabuting pakikipag-ugnayan niya sa ibang tao. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Mahal kong kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na huwag kang matakot na sabihin sa iyong magulang ang pinagdadaanan mo. Walang ibang makatutulong sa iyo kundi sila. Huwag mong hintayin na may hindi magandang mangyari sa iyo. Mas maaga nilang malaman ang dinaranas mong di mabuting pakikipag-ugnayan sa iba ay mas maaga na masusolusyonan. Kaibigan, huwag kang matakot. Balitaan mo agad ako upang tayo ay makapagkwentuhan. Tayahin. Lagyan ng check. Sapat lang kung ang nakasaad ay makapagpapabuti ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, nakikipaglaro ka sa iyong mga nakababatang kapatid. Ikalawa, nakita mong nangungopya ang iyong kaklase at sinabi mo ito sa iyong i-pause ang video upang bigyan daan ng pagsagot. Ikatlo, pinagsabihan mo ang kaklase mo ng bubuti. Ikaapat, pinaiiyak mo ang iyong kapatid para hindi sumali sa inyong laro. Ikalima, nagpapaalam ka na maayos sa iyong magulang kung mayroon kang gustong puntahan.
I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay check? Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay X? Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay check? Ika-apat, X. Sa ikalimang bilang, check. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. B. Pag-aralan ang mga sitwasyon sa ibaba. Magbigay ng isang solusyon sa bawat suliranin at isulat ito sa sagutang papel. Nakita mo ang iyong kaklase na nag-iisa sa oras ng tanghalian. Hindi siya kumakain at nang kausapin mo siya, sinabi niyang wala siyang baong pera o pagkain. Ano ang gagawin mo? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. B. Pinaglalaroan ng iyong kapatid ang isang bola habang siya ay kumakain. Kita mong pagulong-gulong ang bola sa putika. Ano ang gagawin mo? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Ibabahagi ko ang aking baon para siya ay makakain. Pagsasabihan ko ang aking kapatid na unahin ang pagkain sa paglalaro. Karagdagang gawain. Maglista ng 2 sitwasyon na iyong naranasan na nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan mo sa kapwa. Sulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Una, tinulungan ko sa dalahin ang aking guro sa pagpunta sa aming klase. Ikalawa, ibinahagi ko ang aking baon sa kaklase ko na walang baon. At siya nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!